Mga kapatid, itong vlog ko ngayon, baka yung iba po sa inyo, hindi nyo na ako panoorin. Kasi ang ipapakita ko po sa inyo, kung bakit itong Toyota Crown ko, ang kupad-kupad na nga, ang lakas pa sa gasolina. Siyempre, yung gusto mo, dahil sa malaki, 6-cylinder po ito eh. Yan oh. Animang spark plug niyan, 6-cylinders yan. Dapat kahit na ito malakas sa gasolina, malakas din yung power. Kaso ang nagiging problema, makupad siya. Parang atrasado yung kanyang timing. So, nung mga nakaraang araw, chinek up ko to. At Glenn, pakilinis mo nga yan. O, yan, pakilinis mo. Hinahanap ko kung saan ang problema. Kanina, nakatuwaan ko lang na hanapin ulit yung problema kasi na-challenge po ako eh. By the way, mga kapatid, hindi po lahat ng mga mekaniko ngayon na mga kabataan ay alam nila kung paano i-troubleshoot yung ganitong mga makina. Kasi nga po, bihira na po ang gumagana ng mga nakakarburador pa. Ayan. Tapos, ito, yan. Okay. So, bihira na yung nakakapag-troubleshoot ng mga lumang makina. Pero, dito po nagsimula ang lahat. Ito po yung hawak ko na to. Ito yung vacuum ng timing advancer po nitong distributor. Ayan. So, sa mga bagong sasakyan ngayon, yung timing natin, ang nagpapagana na nun ay yung mismong ECU. Kung mag-a-advance ba yung timing, kung madidelay yung timing, at yun nga po nga modelong mga makina ngayon, yung mga BBTI na, di ba? Variable Valve Timing. So siya na mismo yung nag-a-adjust para talaga mas maganda yung takbo ng sasakyan mo. Saktong-sakto. Yung timing, pati yung combustion, pati yung air and fuel mixture, talagang maganda. Yung timing nun at yung putok ng combustion dun sa loob ng cylinder, talagang maayos. Ito nga po, may kinalaman dito yung low octane saka yung high octane. Kasi po, pag nagkarga kayo ng low octane, magmi-misfire yon, hahabulin ngayon nung knock sensor. Kaya po yung mga modelong mga sasakyan, may mga knock sensor yan. Pag nag-misfire dahil doon sa nakargahan mo ng low octane, hahabulin nung knock sensor para wag siyang mag-misfire. Pero, i-retard naman niya yung timing. Yun. I-atras niya yung timing para hindi ka mag-misfire. Ngayon, dito sa mga lumang mga sasakyan, sa mga lumang modelo, ito yung vacuum na nakakabit doon sa karburador. Ito po hinihigop ng vacuum ng karburador. Kapag ka talagang nire-revolution mo, ito gumagana ng ganun to. Ayan. Ganyan po. Kaso ito po, sira na tong diaphragm sa loob. Kaya pala, kahit na anong higop ng karburador natin, kapag ka nire-revolution mo, hinihigop yung hangin na yun vacuum, para ma-advance yung timing. So, ang nangyayari, kahit na nire-revolution mo na, delayed pa rin yung timing, kaya po atrasado, makupad yung takbo, makupad yung andar ng makina. Ito, pakita ko po sa inyo. Pasensya na po kayo ha, wala akong magagamit na vacuum tester. Kaya ang pinaka-vacuum dito, yung hininga ko na lang, yung higop ko. Ayan o. Wala talagang galaw. Tapos pag tinulak ko, lumulusot na yung hininga ko. Yung paghigop ko, ayan o, wala na o. Pero pag nakaganyan, sarado siya. Ngayon, meron po ako nakatambak na tuti na engine doon. Toyota rin, owner. Yun naman ay sa akin din naman. Abot mo nga yun. Tinanggal ko po ito. Ayan. Ito ay nakakabit doon sa tuti. Ito yung vacuum timing advancer ng distributor. Ayan. Ng Toyota. Ito naman, tignan nyo po. Sapat na po paghila niya nung timing dun sa distributor ay maita-timing niya ng tama. Ito nga lang po, talagang pinipihit po dito. Ayan. Doon po yung timing niya, pinipihit itong distributor na to. At pagka isinagad mo rito, advance, pagka isinagad mo naman doon, ay yun yung delayed yung kanyang timing. So ito, isasalpa ko po ito dito at mamaya ite-testing namin kasi ang sabi po ni Sargento, gagamitin na raw niya to pagpasok sa eskwelahan. Kaya lang, mamumulubi ako, napakalakas sa gasolina. Aba, yung 500, sang araw lang eh. Kasi nga po, 6-cylinder, tapos sa atrasado, mabagal, makupad, sa akyatan, walang problema. Pero sa high speed, hindi po pwede. Sira na yung diaphragm nito, singaw na to.
Ngayon, ibabalik natin. Mas mukhang luma pa. Kasi nga po mga kapatid, sobrang luma na rin talaga ng mga makina na to. Kuya again, kuha mo nga ako kahit kapirasong liha lang. Oh, aanihin ko lang to. Tapos tirahin ko lang ng brake cleaner. Tapos yung silicone spray. Aeropack brake cleaner mga kapatid. Product of GTO. Under din po ito ng kasama po ng Repsol. Ayan. Okay. Tapos ang liliyahin ko lang naman ito ibabaw. Dito kasi yung contact niyan mga kapatid. Ayan. Ayan. O, lumitaw na yung tanso. Ano yun, dito rin. Dito yung pag-transfer kasi nung nung kuryente, no? Ito po kasi ay gumagamit na ng igniter, hindi na contact point. So ito yung pinaka-electronic igniter niya. Pag ikot niya, tumatapat dito. Kasi high voltage yan, pag tapat niya rito, may gap yan, tatalon ngayon yung yung voltahe dahil nga high voltage. Ngayon lilinisin ko na rin to. No, mga kapatid, noon ang dami kong ginagawang ganito. Dahil nga halos lahat ng sasakyan namin puro Toyota. Galing ng Delta Motors, mamaya Sargento. Kunin mo nga Sargento yung nito. Yung nandiyan, yung rehistro kunin mo. Delta Motor Sales Corporation. Ayan, Mirasol Street, Cubao, Quezon City. Ito po ay talagang original pa. Sabi nga, ito yung mga CBU nung araw, noong 1989. Noong araw po kasi, wala pa yung mga knockdown units. So ito, mga built up. Talagang buo yan, dinadala rito. Marami yan, nakasakay sa barko. Tapos dadalhin dyan sa Delta Motors, dyan sa Mirasol. Diyan po nagtatrabaho yung tatay ko noong araw. So ito po yung kotse niya noon. Kaya hanggang ngayon talagang mini-maintain ko pa. At karamihan nga po ng mga naging sasakyan namin, yung galing dyan sa Delta Motors, yung iba hindi na nakakabayad, yung mga nangungutang, kukunin ng tatay ko yon, aayusin, doon sa talyer namin sa Bulacan. Kaya po ako natuto po talaga karamihan. Mga digasolinang engine, 12R, 4K, 18T, 2T, mga ganyan. Ang dami ng mga sasakyan na yan na ating pinag-aralan. So ngayon ito, ibabalik ko na to mga kapatid. Nalinis ko na yung loob nun. Ito na lang, hindi ko pa nabugahan. Okay. Tapos itong pyesa natin, hindi ko na masyadong lilinisin. Baka magtampo pa. Labas lang naman yon, masira pa. Wala. Ang hirap ng maghanap ng mga ganitong pyesa. Kung meron ka mang makukuha, mga surplus na rin po. So ayan. Nagkataon mga kapatid, mas maiksi itong nakuha natin pyesa. Kaya mag-a-adjust ako rito. Babawasan ko lang ng konting-konti ito para hindi pumasok to ng gusto. Palibasa po kasi hindi ito yung original niya. Ngayon kumakaalang siya dito kaya hindi makababa ng gusto. Yung vacuum, yung advancer. Ayan. Ito yung tumatama yun. So kailangan mabawasan ko pa. Bawas pa. Hindi ko maiikot na ganun, kaya ito ayaw tumapat doon sa pasok ng tornilyo kasi ito tumatama. Hindi ko naman pwedeng itong bawasan kasi vacuum nga yan, sisingaw yung yung hangin. So dito ako magbabawas. Ito naman, aluminum naman to eh. Aba, ganda ng kikil natin ah. Matalim pa ah. Pagka sumakto na to, okay na kasi masakit na yung likod ko. Kailangan ikakalang mo rito. Ayan. Tapos papasok mo doon. Yun. Yun no. Konti pa. Konti pa yun. Konti pa. Hindi ko naalisin to. Konti na lang mga kapatid. Sige lang, makaikot siya eh. Sakto naman tong kikil mo. Bilog. Yo. Ayos na. Sakto na yan. Kaso nawala yung tornilyo. Ito. Ninenervyos na si Glenn. Okay. Sakto na yan. Oh. Parang nagdahilan lang oh. Kasi nga dapat ganun yung posisyon niya. Parang original pa ngayon. Malinis na to. Pero kailangan ko munang maglagay ng beta gray. Yan natin beta gray. Yan. Bigyan mo ako. Sige.
Kita tayo ng Beta Gray. Saan ko lalagay ito? Hindi, dito. Kasi nasira ito kanina eh. Oh. Kailangan ko lagyan ng Beta Gray kasi mga kapatid, itong mga ganitong distributor, tingin pa konti. Pag pinasok ng tubig yan, tirik ka na. Kaya nung araw, pag tumitirik yung mga ganitong sasakyan, lalo na dito, napasok ng tubig to, binibigyan kanila ng lighter. Kasi yung lighter, pagaganahin mo yun at paiinitan mo yan para matiyo. Yun po yung dahilan nun. Kaya nung araw, pag tumitirik yung mga ganitong sasakyan, mabiro, mga pilyo, yung iba. Yan, bibigyan kanila ng lighter. Ito naman, nilagyan ko lang dito kasi dito lang naman ako nagkikil. Tapos ito, hindi naman kailangan lagyan ng Beta Gray yan kasi silyado naman yan. Okay, balik ko na to. Basahan mo na. Yan, kailangan natin ng mahabang screwdriver. Nako, gandang manakbo nito. Kasi gumagana na yung advancer. Dito mo ngayon malalaman kung tumutupi. Nung mga nakaraan, hindi ko napapansin yung tupi eh. Sagad na yung adjustment ko ng ng distributor. Ayun, advance na yan eh. Pero bakit ganun? Sabi ko, ba't hindi man lang tumutupi? Kasi yung tupi na yun, kapag ina-accelerate mo, ito, sagad na to. Ayan sagad na yan. Wala pa rin ako naririnig na tupi. Yung pala, sira na to. Yung ating vacuum advancer. Ngayon, yung hose, babalik ko na. Dito sa carburetor, dito yung advancer. Tapos dito. Ayan. Pwede na ngayong start to. Ha? Start ko na. Yung martilyo baka mahulog. Nandito pa yung susi nito. Ayos! Haha! Ang ganda ng pick up. Gusto ko muna to. Ayos. Ganda lakas. Lakas. Kailangan dito i-test drive mo. Sarento, test drive natin. Ha? Test drive natin. Okay, one click. Ito na yung ibinlog ko ngayon. Kasi hindi naman talaga kayo makakakita ng mga ganitong vlog. Dahil yung mga karamihan ng mga sasakyan ngayon, puro mga modelo na. Pero pinagpawisan ako, nangingitam na yung mukha ko. Yung mga ganitong sira, kapag kami mga sasakyan kayo na dekarburador pa, syempre, yung iginanda nung mga Honda nung araw, nung sumikat yung BBTI na yan, yung variable valve timing. Di ba? Kasi nga, ina-adjust yung timing, hindi fix. So automatic siya, nag-a-adjust siya habang bumibilis ka. Kung makapagkarga ka ng mahinang gasolina, yung low octane, nag-a-adjust siya kasi nga computerized na. Sa mga ganitong sasakyan, hindi yan nag-a-adjust. Ang mano-manong adjustment mo dyan, doon sa distributor. Eh paano kung ganito nga, na nasira pa? O di syempre, kahit sabihin mong maliit na makina yan, mga dekarburador na makina at nasira yung timing, yung vacuum dyan sa distributor timing, magkakaproblema po talaga ang performance ng inyong mga makina. Ngayon, pupunta lang kami dyan, magte-test drive kami sa Dear Joe. Ayan, pupunta kami, magkakape ng konti para naman kasi si Sargento hindi daw nakapag-lunch nagrereklamo eh. So ayan Okay, Sargento, wag mo nang paglaruan yung skateboard nila. Ha? Baka ma-aksidente ka pa dyan. Skateboard ni Glenn yan. Okay, tara na. O yan po yung yung dashboard nitong Crown. Luma na talaga kasi ito sira-sira na. Gaana pa ako ng may mabibili pa na maayos. So ngayon titipid na to sa sa fuel. Kasi gumagana na yung kanyang advancer. Kumusta naman kayo diyan? Kayong dalawa taya, nasa inyo pera eh. Ako wala akong pera eh. Punta tayo sa Dear Joe. Ngayon, daanan lang natin isang shop natin. Ito po yung extension namin. Ayan Ayan po yung extension namin, Sige, abanti mo pa, di makita. Ayan po yung mga ginagawa namin dito.
sa extension. Sarado na po. Bukas naman ulit. Ayan na po si ground. Stable na stable po yung takbo niya. Ayan. Pag pumunta po kayo dito sa Autoruns, ito po yung pinakamalapit na coffee shop. Ayan, video. Di ko po ito pinopromote, kaya lang talagang walang mapuntahan. Kung gusto nyo magkape-kape, ito po ay almost 600 meters po away from Autoruns.